500 na, mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs at Bad Aratilis Channel. No? Pag-uusapan natin ngayon, ito po, galit na galit po si Senator Bato kay Akop at sinabi niya po na hindi budol ang war on drugs. Yan. Pag-usapan din po natin, ito po, meron pong rekomendasyon. Ito pong Quadcom sa hinaba-haba po ng kanilang mga hearing. Ang hinahanap po natin, bakit walang rekomendasyon na sampahan ng kaso si Pangulong Duterte at si Michael Yang, no? Panay tokis lang, no? Iba po yung rekomendasyon na sasampahan nyo ng kaso dahil nakataya doon yung reputasyon eh. Aris in Tokyo, thank you very much sa 800 yen. 'Di ba? Kung wala pa lang kaso, para saan yung mga para saan yung mga pinag-uusapan natin? Nangatwiran po itong si Representative Rog Gutierrez ng One Rider Party List. Kaya po yung mga nangangampanya dito sa channel natin ng One Rider, kayo, numero 1 kayong kalaban ng mga Duterte. Ang lakas nyo mangampanya sa mga Duterte groups. No? Yang busita na yan, huwag nyo pong iboto yung One Rider na yan. Grabe kayo kung makahatake, tapos papasok kayo sa Duterte, sa mga Duterte para mangampanya. Doon kayo mangampanya sa mga BBM vloggers. Ha? Bakit kayo nangangampanya rito sa amin? Yung pala, yung busita kayo ng busita. Yung pala, One Rider yan. Kung yung si Rog Gutierrez, hindi niya mapigilan, iboboto pa namin yan. Utot nyo. Ano na sa amin yan? Burado na yung One Rider na yan. Huwag niyong iboto yung busita na yan. One Rider yan, kakampi niya Rog Gutierrez na yan. No? Numero 1 taga-atake rin yan. Ngayon po, ang sabi, pinangatwiranan yung pagkakaltas ng DepEd ng 10 billion sa computerization. Talagang wala silang pakialam sa mga estudyante. Palibasa kayo, kaya niyong bumili ng mga computer sa mga anak niyo. No? Tapos pasok dito, busita-busita na yan. Basura. One rider pa kayo. Ha? Yan po ang pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin to yung kung ano po nauna. Ay, mahirap kasi balik-balik tayo. Ito po yung mga utang ni Marcos, grabe. 2 taon pa lang mahigit, no? Ang utang po ni Pangulong Marcos ay 15 ang end of yan na 15 as of April 2024. 15 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Ito po ay nagsimula siyang umutang 12.79 ang minana niyang utang, 12.79. No? Tapos ngayon po 15 trillion na. Hindi pa kasama yung December. 15 trillion na po utang natin. Nasa April pa lang po yan ng 2024. Okay. Kay Pangulong Duterte, sabihin nyo, mas malaki kay Pangulong Duterte. Tama po kayo. No? Ang nautang po ni Pangulong Duterte, kulang-kulang 7 trillion. Pero tignan nyo naman po, 7 trillion ang inutang, may pandemya. No? Sangkatutak ang build program. Ngayon, so kung 7 trillion ang inutang ni Duterte, nakakamagkano na ngayon si Pangulong Marcos? 2 taon pa lang mahigit, 2 taon at kalahati pa lang tayo. Opo,
Parang nakakainip na 'no, inip na kayo kung kailan lalayas 'no. Sa katotohanan po 2 taon at kalahati pa lang si Marcos. Ang nauutang niya na 3 trilyon na o mahigit 3 trilyon. Mahigit kumulang 3 trilyon na po. Okay. Ibig sabihin, walang pandemya, walang malalaking proyekto, sangkatutak ang utang. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ang proyekto natin, alam niyo po, kawawa talaga tayo. Wala pong tutunguhin yan. Yung build po, kusa po nagke-create yan ng wealth eh. Kasi nagpapasweldo ka ng tao, regular yun. Ito pong mga ayuda, hindi po regular to. No? Bibigyan ka ngayon sa 1 taon na uli. Okay, Quadcom files 5 measures. Ito na po yung inabot. Sinara na po ngayon ng Quadcom, sarado na po. Yung kanilang investigasyon para na sa next year na uli. At least, yan. At least 5 key legislative measures were filed in the House of Representatives resulting from 13 hearings, Philip Pogo, etc. Okay, ito po yung mga yon, no? Ito po yung kanilang mga rekomendasyon. Year-end meeting. Naku, kawawa naman. Paano yung mga nakakulong? Nakakulong pa rin sila hanggang Pasko. Pucha, malulupit talaga itong mga to. Okay. Listing the following bills crafted. Yan. Meron po silang bill sa EJK as heinous crime. Gagawin pong heinous crime yung EJK. Meron pong ipagbabawal na yung POGO. Espionage Act Law of 2024. At ika-cancel po yung mga peking birth certificate. Parang kahit hindi naman kayo gumawa ng batas, ganyan na talaga yan, di ba? Okay, ang hinahanap ko po, ang sentro po ng inyong investigasyon dito po sa Quadcom, Duterte, mga krimen ng Duterte. Lahat po yan inuugnay nyo sa Duterte. Kaya nga ang konklusyon ni Akop, di ba? Si Duterte ang nasa sentro ng kriminalidad sa Pilipinas. Si Duterte ang mukha ng illegal drug trade. Si Duterte ang mukha ng criminality. Ang tanong, bakit wala kayong rekomendasyon na sampahan ng kaso si Duterte kung siya pala yung sentro ng kriminalidad sa Pilipinas? Kasi kasama dapat yan, ire-recommenda nyo eh. O kaya ipapasa nyo, ire-recommenda nyo sa DOJ na actually meron na rekomendasyon yung DOJ. Meron na pong initial na investigation sa POGO. Ano po sabi? Walang ebidensya na mag-uugnay kay Pangulong Duterte sa POGO. Sa iba pang krimen, bakit ayaw nyo po? Ako nasasagot kasi hindi nila sasagutin yan. Una, pag nirekomenda na nila na sasampahan ng kaso, titigilan na nila. Di ba? Balak nila hanggang 2028, siraan yung mga Duterte. Titigilan na nila kasi may rekomendasyon na eh. Pinakakasuhan na eh. Ikalawa, bakit hindi nila pinakakasuhan? Wala po silang ebidensya na mag-uugnay. Ano ba ebidensya nila? Hearsay lahat. No? Hindi nila nauunawaan yung nagbabatay sila sa pag-amin ni Pangulong Duterte. Pwede ba yun? Inamin ba ni Pangulong Duterte? Ano po ang malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte? Inaamin niya yung responsibilidad niya na siya talaga yan. Siya yung nagpatupad ng war on drugs. Pero yung aaminin mo yung guilt, di ba? Dito po natin natutunan sa mga kahihiring na to, yung mantra na ang guilt is personal. Hindi po pwedeng lahat ng kamatayan na yan, hindi pwedeng akuin
ni Pangulong Duterte dahil pagtatawanan kayo ng korte. Kahit papapirmahin niyo si Pangulong Duterte, inaako ko yan lahat. Guilt is personal. Wala rin silang maiugnay, no? Na krimen. Pogo, kinayaman ba ni Pangulong Duterte yan? Wala po silang maiugnay na ayun nga, yung kaisa-isa, yung nanabik sila lahat. Sige, pipirma na ng waiver. Hindi nila alam ano siya, bali. Bakit siya lang ang pipirma ng waiver? Bakit nung hinamon kayo? No? Bakit nung hinamon kayo ni Pangulong Duterte na lahat kayo pumirma ng waiver, wala naman pumirma ni isa. Walang nag-call. Wala ni isang congressman na nagsabi, okay po, Mr. President, bubuksan ko rin po yung aking bank account. Basta magbukas po kayo. No? Ito po kasi yung hindi kapanipaniwala sa sinasabi nila na si Duterte ay magnanakaw. Asan yung nakaw? Nakita nyo ba kung gaano kasimple si Pangulong Duterte sa pamumuhay? Ang magnanakaw po, kaya nga po may lifestyle check Di po ba? Yan yung mga una naming natututunan nung mga investigasyon sa nagdaang mga government official. I-lifestyle check nyo yung mga government official. Bakit po kinakailangan i-lifestyle check? Kasi baka yung lifestyle niya, hindi sapat yung sweldo niya para tustusan yung lifestyle. Marami pong mga taga-custom na nahuli dyan. Janitor lang, gwardiya lang, pero grabe po ang yaman. Si Pangulong Duterte, inaakusahan nyo na magnanakaw, sentro ng krimen. Asan yung pera? Asan yung mga ninakaw niya? Nilihim niya, pati sa sarili niya, pinaglihiman niya. Doon hindi naniniwala sa inyo yung mga tao Kahit na anong baliktad ninyo, hindi po maniniwala yung tao na si Pangulong Duterte ay magnanakaw. Napakasimple ng itsura. 80 years old na siya. O 79, para eksakto. 79 years old. Kailan niya gagastusin yung ninakaw niya? Pwede niyo pong pagbintangan si Tatay Digong ng kahit ano. Wag lang yung pagnanakaw. Wag lang yung pagpapayaman. Si Akok nga malupit, drug lord pa No? Drug lord of all drug lords pa Puta, walang maniniwala sa inyo. Asan yung pera? Yun yung problema nyo Kaya kayo, wala pala lang. Ngayon, ang balik kong tanong sa inyo, para saan? Yung dinami-dami ng inyo pong mga akusasyon, mga ang dami nyong kinontempt, para saan po? Wala nga kayong rekomendasyon na idemanda o ireklamo o sampahan ng kaso. Hindi lang si Pangulong Duterte magtataka ka dyan mga yan. Lahat po dito automatic. Lahat ng krimen automatic po si Michael Yang. Sa Talk to the People, hindi gikan sa masabang pangalan ngayon o press conference ni Tatay Digong. No? Doon ko lang natuklasan. Eto kahit ilang ulit na ako rito, gusto ko lang pong dikdik sa inyo yung punto ko. Lahat ng sinasabing krimen ni Tatay Digong, ibinibintang nila dahil sa ugnayan kay Michael Yang. Lahat ng krimen na yan, krimen sa Pogo, Michael Yang. Michael Yang, economic advisor ni Tatay Digong. Thank you very much kay Bimbo Hernandez sa 999. Droga, Michael Yang.
Michael Yang, economic advisor ni Tatay Digong. Pogo, Michael Yang. Michael Yang, economic advisor ni Digong. Ano pa ba? EJK, yan, solo. Direkta. EJK, Digong agad yan. Ano po ba kasi ang problema nyo sa EJK? Yan. Maganda yan. Akala, eto talaga, ang dali pong papaniwalain ng mga BBM tsaka mga dilawan at kakamping. Michael De Los Reyes. Government, ano po ako? No? Government employee po ako. Government official po ako. Bago ako naging vlogger. No? Saan mo makikita na dapat ipubliko yung salin? Wala. Ano po ang sabi sa ano po ang nasa batas? Magpapasa ka ng salin papunta sa ombudsman. Sinabi ba na kaming mga government employee ilantad namin yung salin namin? Hindi. Ano yung sinasabi niyong salin? Hindi kumita yan nung panahon ng paninira ng mga dilawan. Hanggang ngayon, inihahabol mo pa? Ganyan po kaengot tong mga to. Wala pong paglabag sa kaso. Ang sinasabi sa amin, magpasa kayo ng salin. Pero, pag binuyang-yang ng mga taga-opisina yung salin ko, idedemanda ko yung taga-opisina. Hindi nyo ba naintindihan yung salin? Statement of assets, liabilities, etc. Pribado yan. Hindi mo pwedeng ipagkalat yan. Nakuha nyo? Sa kawalan na maibabato ka Tatay Digong. Para malaman sino ba yung tao na yun. Para malaman mo lang, Brad, kung bakit nagkaroon ng issue ng salin. Anong block na naman? Tanga, makinig ka. Anong block? Makinig ka kasi para hindi ka iengot-engot. Alam mo ba kung bakit sumulpot yan salin? Ito yan, ha. Wala silang maibato nung presidente si Tatay Digong na magnanakaw siya. Gusto nilang akusahan na magnanakaw. Wala silang makitang ninakaw. Kaya gumawa ng issue, itong vice president mo dati, si Leni Robredo, ilalabas ko ang salin ko. Nilabas niya yung salin niya. Si Digong hindi niya nilalabas yung salin niya. Bakit kaya? Baka may tinatago. Utot nyo. Ibig mo sabihin, pag naglabas ka ng brief, Michael, nilabas ko ang brief ko. Badong, ba't tayo mo ilabas ang brief mo? May tinatago ka, Badong. Ganun kayo kabobo. Ang dali niyong papaniwalain. May batas sa salin. Lahat ng government employee, bawal kang hindi magpasa ng salin. Ang tanong, nagpapasa ba ng salin si Digong? Nagpapasa taon-taon. Anong problema mo? Wala. Hindi niya nga alam kung bakit siya may problema. Ako pa nagpaliwanag. Walang ma-issue yung vice president nyo. Kaya nilabas niya yung salin niya para sisingilin niya. Bakit hindi nyo nilalabas? Hindi kasi kami engot na katulad mo. Ganun po yun. Naintindihan nyo? Okay. Michael, naunawa mo, Michael? Hindi porket naglabas ka ng brief mo sa EDSA, hahamunin mo ko. Badong, nasa EDSA na tayo. Maglabas ka na rin ng brief mo. Yun yung ginawa ni Leni. Pagpapakita ng, yun nga, para maunawaan mo lang, Michael. Naglabas siya ng brief. Gusto niya maglabas din ng brief si Tatay Digong. Kalokohan yun, di ba? Ngayon, natuto ka na. Balik na tayo sa tunay na diskusyon. Marami kayong matututunan dito. Wag lang kayong tatanga-tanga. Kapit lang kayo. Opo. May kaso ba yung nakaraang presidente? Huwag ka mag-imbento, Michael. May kaso daw lahat ng presidente. Nagdaang presidente. Sino po may kasong presidente? Sino may kasong presidente? Tungkol sa salin. Michael, sumagot ka. Sino may kasong presidente tungkol sa salin?
Titigil na ako sa pagba-vlogs pag may nabanggit kang tunay na presidente. Ilan lang ang presidente ng Pilipinas? Sino ang may kaso na salin? Sige, makikinig ako. Wala kang matukoy. Huwag nyo kaming binobola dito. Kung binobo ka ng mga vlogger nyo, huwag mong dalhin rito yung pambobobo sa'yo. Inutusan lang kayo ng mga bobo nyong vlogger. Sabi, pumasok kayo dun. Eto sabihin nyo. Walang kinasuhan. Ilan lang ba may impeachment na presidente? Sino ay may kaso? Sino may kaso? O ako na ngayon na nag-issue ng salin. Kita mo na. Ang dami mong sinasabi. Babalikan ko ha. Balikan lang natin sinabi niya. Pasensya na po kayo. Masarap to eh. Masarap to pag mga linggo eh. Ano yung sinabi niya na salin yung presidente? Balikan lang natin eh. Putya, ayan no. Di ba sabi mo kailangan lang ipakita ang salin pag may issue ka sa tao? Anak ng pupa. Okay na. Okay na. Hindi niya pala naiintindihan. Wala akong sinabi ipakita mo sa tao. Ikaw nagsasabi. Tanga-tanga to. Napakatanga. Ang hirap umintindi. Oh. Pwede nyo namang i-rewind muna yung sinasabi ko. Okay na. Naunawaan na natin, hindi pala siya makaintindi. Ang sinasabi ko, si Lenny, pinakita niya sa tao, yung salin niya, gusto niya gayahin siya ni Digong. Nung hindi pinakita sa tao ni Digong, kita nyo na, ayaw ipakita, may tinatago. Hindi naintindihan eh, no? Hindi po naintindihan. Tapos sinabihan niya, kaso na ng presidente. Sinong presidente may kaso? Wala. Sa salin. Iba po ang kaso ni Erap. Plunder yun. Pareho ba yung plunder at ano? At salin? Nampo pa. Ay, nako. Mahirap po talaga nakikinig kayo sa vlogger yung mahina ulo. Tapos papasok kayo. Baon-baon nyo. Akala nyo ang galing nyo na. Nakakaawa lang kayo dito. Kung sino man yung napakinggan mong vlogger niyan, alam ko hindi mo kayang isipin yan. Vlogger yan, pinanggalingan yan. So bakit yung ibang presidente? Sino nga yung presidente? Sino nga yung presidente nagpakita ng salin? Mahirap yan sinasabi mo. Kanina may kaso, ngayon may nagpakita ng presidente. Sino ang presidente nagpakita ng salin? Sino? Sinong presidente nagpakita ng salin? Hindi, maganda yan, pinapatulan natin sila. Linggo ngayon eh, pumapatol tayo. Pag hindi natin pinatulan yan, akala nila tama sila. Magsabi ka na isang presidente na nagpakita ng salin niya. Huwag kayong maniniwala. Si Trump. Sensya na. Ibang presidente. Kaso ngayon, pagpapakita na lang. Punta na tayo rito sa topic natin. Lucy Du, thank you very much sa 2 euros na pangkape. Okay. Ito po. Si Rog Rodriguez ng One Rider Party List. Sabi niya, kasi pumalag ngayon eh. Lahat po ngayon, maski sino yung ABS-CBN? Yung maganda. Karen Davila. Imagine niyo Karen Davila. No? Maski si Karen Davila ay pinalagan yung pagbabawas ng 10 billion. No? Pinalagan yung pagbabawas ng 10 billion sa DepEd. Kasi yung 10 billion na yun, nakalaan po yun sa computerization ng mga computer program. Bibili ng mga laptop o tablet. Pinamimigay po yan o pinahiram sa mga estudyante. Si Karen Davila na yun, anti-Duterte yan. Hindi yan pro-Duterte. Ang dami pong pumalag. Bakit yung AKAP na
para ginagawa niyong mga tamad, yung mga ayuda, bakit niyo ginagawang tamad yung mga tao nasa balita? O sige na, ayaw mo pang tumigil, sabi ng paano napunta sa balita? Bukas ka na uli. Madaldal kang tao ka, pasikat ka masyado. Nasa balita daw yung salin ng Pangulo. Okay. Mahirap talagang ipagtanggol yun eh. 'Di ba? Mahirap ipagtanggol na babawasan mo ng 10 billion yung computerization. Lahat tayo umaangal na late na yung Pilipinas pagdating sa education. Alam nyo, hinala ko dyan, nagalit yung mga congressman. Ito, hinala ko lang dahil hindi nila madiin si Sara Duterte kahit wala na siya sa DepEd. Di ba chance na nila yun? No? Ang tingin nila, hindi nakikipagtulungan sa kanila si Angara. Yan. Alam mo, mga pikunya mga yan eh. Hindi namin madiin Yung OBP, wala sila mahita. Hawak ni Sara Duterte yan eh. Kasi siyang vice president eh. Pero yung DepEd, pagkakataon na sana nilang idiin si BP Sara, hindi pa rin nila nadiin, di ba? O eto ang bawi nila. Ganun kaltasan namin kayo. Yan po, yan ang aking pananaw. Opinion ko lang yan. Kasi mga pikunya mga yan eh. Sasabihin nila fake news. Hindi po fake news yan. Ang fake news ko, binabali ko yung mga Alam nga naman sabihin yung naghihiganti kami kasi sa inyo. Pero wala po kayong maikakatwiran. Bakit nyo po babawasan ng computerize? Yung computerization program. Kung hindi nyo binabawian yung DepEd. Di ba? Kasi napahiya kayo. Hindi nyo napatunayan na yung DepEd, hindi nyo nadiin si BP Sara na may anomalya si BP Sara. Di ba? Hindi nila napatunayan eh. So bilang ganti, ayaw nyong makisama sa amin Ayaw nyong idiin si BP Sara. Bawasan namin yung budget nyo. Yan yun. Yan yung tingin ko dyan. Pero ito po yung official nilang pahayag ni Representative Rods Gutierrez. Kung maniniwala ka. Thank you very much kay Jose Benito. Sir Vance, pasensya ka na sa pakapi ko. Pan 3-in-1 lang. Naku, okay na yan. Yung iba nga, walang pakapi. Maraming salamat sa iyo, Jose Benito. Sabi po ni Representative Rods Gutierrez, while it is unfortunate that Secretary Sani inherited the problems and scandals left behind by his predecessor, Vice President Sara Duterte, Secretary Angara knows that the law is clear. Unused funds must be accounted for before new allocations can be made. Ikaw naman pala may kasalanan, Angara eh. Hindi mo pala na-account yung unused fund, di ba? Dapat binili mo na computer. We know it's extremely difficult for Secretary Angara to defend DepEd's lack of action when the Philippines is already at rock bottom in global education. Rock bottom na raw tayo. Nasa babang-baba na raw tayo ng global education rankings. A teacher to computer ratio of 30:1 is unacceptable. And we have BP Sara to blame for it. Tignan nyo Okay. Si BP Sara daw ang may kasalanan kung bakit tayo kulelat, rock bottom ang ating education. Ang alam ko po si BP Sara, 1 taon lang mahigit o 2 taon lang, more or less 2 years lang na naging DepEd Secretary. Ibig sabihin, mataas yung education system natin bago naging DepEd Secretary si BP Sara? Tanong ko lang kasi matagal nyo na niloloko yung mga taong bayan eh. Ibig sabihin, nung si Briones, mataas ang ating educational system.
top 10 tayo sa buong mundo. O sino yung sinundan ni Briones? Si Luistro. Nung secretary pa si Luistro, ang taas-taas ng education system natin. O yung before pa, sila Jesly Lapus, matataas tayo. Nung si Sara Duterte na, bumagsak yung education system natin. Nagawa niya yan in 2 years. Utot nyo. Pinagbububulan nyo kami. Yan po ang malaking kalokohan. No? Yan po ang malaking kalokohan. Yung pambobola ninyo na yan. Bagsak na po ang education system natin. Kaya nga merong matatag program eh. Bagsak po ang education system natin nung panahon ni Briones. Kaya nga yung sinundan ni Briones, merong K-12 eh. Huwag niyong pinagbubula yung mga tao. Utot ko rin ba? O di magpahinga ka muna. Bukas ka na uli. Thank you very much kay Amik sa 199 pounds, 113 United Frontliners. Huwag niyong pinagbubula yung tao. Tapos ngayon, sino yung nagkaltas ng budget? Si BP Sara ba? Kayong mga congressman. Bakit hindi niyo akuin? Si Pangulong Duterte, yung mga patayan, sinasabi niya, oo, ako may kasala, ako ang mananagot. Ginawa niya yung war on drugs eh. Kayo nagkaltas ng budget, kasalanan ni BP Sara. Akuin nyo. Kami ang may gawa niyan. Kaya wala kayong pambili ng computer. Bakit nyo isisisi kay BP Sara? Hiniling ba ni BP Sara na kaltasan nyo budget ng DepEd? Sobra naman kayo. Kayo na nagkaltas eh. Tapos, eto. PhilHealth, kinaltasan nyo rin. Okay. Pero ang tanong ko ganito. Maganda ba ang palakad ng DPWH? Nakita ba namin? Ang tanong ko, nakita ba namin yung mga flood control project, 5,500? Nakita ba namin yung 5,500 flood control program projects na yan? Ano sabi ng Pangulo? Nasagasaan ng barko. Merong flood control. Na-overwhelm lang ng baha. Puta, ito parang ang sinagot eh. Maganda lang pakinggan na overwhelm. Pero pag tinagalog mo yan, nasaan po yung flood control project, Mr. President? Ay binaha. Binaha yung flood control project kaya hindi natin nakikita. Kasi binaha eh. Binaha yung flood control project. O, ano yung punto ko? Sino mas palpak? Yung DepEd na dati nang bagsak ang edukasyon kaya hinahabol ni BP Sara, hinahabol ni Angara, humingi sa inyo ng pambili ng computer? Palpak ba yun? Or yung DPWH na binabaha yung flood control project? Ngayon lang po ako nakakita na yung tagapigil ng baha, binaha. O ngayon, siguro naman mas palpak yung flood control. Thank you very much kay Opinion PHB. Hello po Kuya Badong, watching lang po ako. Pag palagi silent viewer lang po. Salute nyo po. God bless. Thank you very much sa 250 na pangkape. Ikaw ba ay ano na namin? Ad moderator muna natin siya. Okay. Bakit kahit palpak yung DPWH, dinagdagan nyo yung pondo? Bakit yung naghabol tayo ng pambili ng computer, binawasan yung pambili ng computer? Yung palpak na flood control project, tanong, meron pa bang flood control project ngayon? Meron pa raw, sabi ni Grace po.
ganun pa rin karami, malamang. Dinagdagan budget eh. Imagine niyo, palpak na nga yung flood control, dinagdagan nyo pa yung budget ng flood control. Ito pong, kailan po palpak yung bumili ka ng computer sa mga estudyante? Bakit ayaw nyo bumili ng computer yung DepEd? Pag gumamit ba ng computer, ay nakakabobo yan. Mayroon ba kayong pag-aaral na nakakabobo yung computer? Kasi ang DepEd, sabi nila, kailangan natin ng computer para makahabol. Ang sabi ng Congress, tatanggalan namin kayo ng computer pero isisisi namin kay BP Sara. Yan po, ganyan ka kawalang kwenta ito po ang pinakawalang kwentang Kongreso. Ang problema sa kanila, nangangatwiran pa, palpak na nangangatwiran pa. Kayo na nga nagsabi, rock bottom. Kulelat na tayo sa education. Lahat, computer. Mga bata, computer. Sa iba't ibang bahagi ng mundo. Panay sila computer. Tayo. Paano magpakape sa'yo? Pindutin nyo lang po yung dollar sign. Tapos mamili kayo kung magkano yung ipapangkape nyo. Huling-huli na tayo. Binawasan nyo pa. Yung pambaha, tuwan-tuwa kayo sa baha. Bakit? Sa pag bumili ng computer, wala po silang katkong. Magtapatan na tayo. Paano mo kakatkungan yung computer? Pero hindi ko sinabi na meron kayong katkong sa ano. Mga tapat kayo, di ba? Hindi ko kayo inaakusahan na may katkong kayo sa flood control. Malamang gusto nyo talaga mawala yung baha. Kaya budget kayo ng budget. May baha pa rin. Budgetan natin yan ng flood control. Hindi ko sinasabing magnanakaw kayo. Malamang totoo kayong nagtapat sa gobyerno, sa mamamayan. Gusto nyo, ayaw nyo kaming binabaha. Kaya tinatambakan nyo ng pundo. Bahala na kayo. Christopher Candari, thank you very much. More power sa iyo, Boss Buds. Always watching from Benicia, California. Yung mga binabanggit ko po, baka naiinggit kayo ha. Sabihin, bakit merong binabasa at hindi binabasa? Yung mga nagpakapilang muna ang binabasa natin. Logjet Flips, thank you very much sa $2.99. Ito po ang ating pong may picture po dito sa Daily Tribune. Nako, ang kumuha pa ng picture, tuwan-tuwa. Tanong nyo kung sino. Si Kiko Pangilinan, nang nasa picture po, tuwan-tuwa, si BBM, si Lisa Araneta Marcos, at saka si Sharon Cuneta. Tuwan-tuwa silang nagpa-picture. Ito po yung picture na to ay kinunan Sharon Cuneta with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and hubby and former Senator Kiko on Malacanang's Kalayaan Ground for the Concierto Palacio para sa pelikulang Pilipino. Ha? May pa-concert pa rin? Hindi ba pinag-utos po ninyo, Mr. President, na magtipid ang mga gobyerno? Itigil muna yung mga Christmas party sa mga pangkaraniwang gobyerno. Wala munang Christmas party, kinakailangan matipid. Yung matitipid, imbes na gastusin daw sa Christmas party, i-donate. Masunurin po yung mga government employee. Magdo-donate po sila sa mga nabaha. Kanino po applicable yan? Sa lahat po ng public ay sa government offices. Wala munang mararangya. Pwera po Malacanang. Sa Malacanang po, pwede silang magrangya. Sobra ka naman ba dong? Pa-concert lang? Marangya? Opo. Alam nyo ba kung magkano ginagastos dyan sa pa-concert na yan? Kala nyo ba libre yung mga kumakanta dyan? Magastos po yan.
Parang ang sinasabi ng ating Pangulo, magtipid kayong lahat, pwera kami dito sa Malacanang. Kami dito sa Malacanang, tuloy ang pa-concert, tuloy ang party-party. Ibang uri no? No? Ano yung kasabihan? Yung tatay na habang umiinom, huwag kang iinom anak ha. Kayo tay, bakit kayo umiinom? Putang. Alam niyo po, ang pinakamaganda po as a leader, yung ginagawa niyo, yung maging modelo po kayo. Si Pangulong Duterte po, kaya bilib na bilib ang mga tao, kaya hanggang ngayon naniniwala na hindi magnanakaw si Pangulong Duterte. Simpleng pamumuhay. Sa simpleng pamumuhay po siya. Alam niyo po ba? Mayroong lechon. Dahil sa sobrang simple ng pamumuhay, putya may sumita pa eh. Ano ba naman to? Bakit may lechon? Ngayon lang po ako nakakita. Nasanay na tayo na simple yung pamumuhay ni Pangulong Duterte. Thank you very much. Kay Emilio Pineda na nagbigay sa atin ng $499 na pangkape. Ayan. Emilio Pineda. At ito pa. Winnie Cantalan. Thank you very much sa 249. 249 pangkape. Okay. Ano yung sinasabi ko? Si Tatay Digong, sa sobrang simple ng pamumuhay, nasanay tayo ng simple. Nung nag-birthday, puta, ini-issue pa yung may lechon daw. Kala ko ba simple lang yan? Bakit may lechon? Sabi ko, puta, gigil na gigil ako. Hayop kayo. Ako nga eh. Vlogger lang. May lechon ako nung nag-birthday ako eh. Presidente ng Pilipinas, bawal mag-lechon. Ganun po tayo, manita nun. Yung mga naninita nun, mga makabayan yan eh. Yung nanita na may lechon si Pangulong Duterte. Nasaan kayo ngayon? Bakit wala yatang naninita sa mga pa-concert sa Malacanang? Sa luho ng mga tao sa Malacanang. Mandarambong mga Duterte, huwag kayong gumastos para gastosin kami, para may gastosin kami. Thank you very much uli kay Amik sa 199 pounds. Bakit di ako makapag-send ng pampakape sa Badong Aratilis? O dito ka mag-send sa Bad Aratilis. Subukan mo mag-send dito. Mababate rin kita. Okay, at ito po ang huli na yata natin to. Huli na to. Ito po, may mahina ring utak na follower ni BBM na nagngangalat, wag na natin sabihin. Sabi niya, sabi ng mga eengot-engot na DDS, confidential fund is confidential daw and doesn't need any documentation. Really? I got this form from Joint Circular, etc. etc. Tapos inisa-isa niya na supported with documentary, sealed envelope, di ba? Disbursement from IF shall be supported with documentary evidence of payment in a sealed envelope. Documentary evidence, no? Supported with documentary evidence. Hindi po sinabing mga resibo. The same may be inspected by the kept at all time in the vault in his office. Yan. The preparation of documents, evidence of payment supporting the IE shall be subject to the handling of security information described in Section 5.3. Okay. Disbursement of CF shall be supported by certification of accountable officer of the CF if IF sign under oath containing the following. Okay, saan daw po yan? Ibibigay. No? Hindi nakakaintindi kasi mahina po mga pang-intindi ng mga BBM supporter eh. Babasahin po natin mula sa sinabi niya. Ayan po, sealed envelope signed by the SDO. Ito pa isa. Keep
kept at all time in the vault in his office. Yan po nilalagay po sa vault sa office. Lahat po ng mga papeles, dahil po confidential, dapat nakalagay lang sa vault. Naintindihan niyo po? Yun yung gusto niyang palabasin eh. Wala po kami sinasabi na walang dokumento. No? Wala kaming sinasabi na walang dokumento ang confidential fund. Ang sinasabi namin, bawal busisiin sa publiko. Pwede bang walang dokumento yan? Yung dokumento niya dapat nakasealed sa envelope at nakatago sa vault. Pag sinabi bang nakatago sa vault, ilalantad ba sa publiko? Hindi. Nakatago nga eh. May tatak yun na confidential. Di ba? Huwag mo natin silang burahin. Hayaan natin silang manggigil. Magmura na magmura. Mamaya po titirahin natin yan pagkatapos. Hindi kayo makaintindi. Wala kaming sinasabing walang dokumentong confidential fund. No? Ang sinasabi namin, bawal siyang ibulgar. Bawal pag-usapan sa publiko. Dahil siya ay confidential. Tama, sinabi nyo. Pero hindi nyo binasa yung nasaan. Kung nasaan. Na? Yan ay nakatago sa opisina. Nakabolt. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya marami po magkakakaso eh. Pag binuweltahan kayo ni Sara Duterte, marami makakasuhan sa inyo. Yung mga taong nagbulgar ng confidential fund. Ano sabi ni Sara Duterte? Na hindi nila maintindihan? Kaso yan. Pag binulgar mo yung laman ng confidential, yung mga ng confidential fund kung paano mo ginastos, may kaso ka.